Masayang araw, mga ka-PL! May nagaganap palang kantsawan kahapon, mga kababayan, sa UP Diliman kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Habang binabasa po ng taga-ICC, mga kababayan, ang hatol sa dating Pangulong Duterte na i-reject ang apila nila o kahilingan nila na interim release, yung mga tanga sa UP Diliman, mga kababayan, nagbubunyi, nagtatalunan, nagtatawanan, nagpapalakpakan pang mga yawa. Hindi yata nila nauunawaan, mga kababayan. Baka nakakalimutan itong mga ito. Hoy, hindi pa convicted si Duterte, ano ba? Nagbubunyi na kayo. Hindi pa po convicted. Ipapaalala lang po naming mga DDS. Oo, hindi pinagbigyan ang kahilingan ng kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang interim release, pero hindi pa po siya convicted. Baka nakakalimutan ninyo, hindi pa po siya nahahatulan para makulong talaga kung gaano man katagal nilang gustong ikulong ang dating Pangulong Duterte. Paganahin po ang mga mauutak na maliliit. Oo, hindi pinagbigyan ang interim release, pero may pag-asang makalaya dahil hindi pa convicted. Paano yan? Sa Disyembre, kung sakasakali, baka mapawalang sala pa ang Duterte, edi yung pagbubunyi ninyo ngayon, mapalitan ng pagluha yan. Paano pag nangyari yan? Baka magbigti kayo, mga yawa kayo. Eto po, ang video, panuorin po natin sila, mga kababayan, kung gaano po sila katuwang-tuwa, paano sila nagbunyi at higit sa lahat, nagmumukha silang tanga sa ginagawa nila. Basahin ko muna. Nagbunyi sa pagbasura sa apilang interim release para kay Digong. Ayan na. Napatalon, hiyaw at palakpakan ang mga kaanak ng drug war victims ng ibasura ng International Criminal Court ICC Appeals Chamber ang hiling na interim release para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Nagbunyi po sila dahil ibinasura ng ICC ang apila o kahilingan ng kampo ni Pangulong Duterte na interim release. Sige lang, mag-enjoy lang kayo. Hindi pa tapos ang laban. Magbunyi muna kayo. Dadating ang araw, kayo naman ang iiyak, kami naman ang magbubunyi. At pangmatagalan yun. Hindi katulad na ngayon na ipinagbubunyi ninyo, panandalian lamang po yan. Lalabas at maglalabas po ng desisyon ang ICC para kung si dating Pangulong Duterte ba ay magiging convicted o hindi. May pag-asa pa kami. Tandaan nyo yan. Ito po yung video. Panoorin po natin, mga kababayan. And weighing evidence before it in the context of its consideration of the risk under Article 58(1)(b), subparagraph 2 of the statute. For these reasons, the third ground of appeal is rejected. On the basis of a comprehensive assessment of the information required unanimously. This is the end of the summary of
the appeals chamber judgment. The judgment will be notified to the parties and participants after the hearing. Translations of the summary will also be available in due course. I would like to thank the court reporters, interpreters, and other registry staff for their valuable assistance today, including this hearing. The hearing is adjourned. Duterte mananagutin! Marcos singilin! Marcos singilin! Duterte mananagutin! Duterte mananagutin! Marcos singilin! O tuwang-tuwa ang mga yawa, mga kababayan. Ha? Pero alam ko po na hindi na po ligid sa inyong kaalaman kung sino-sino po ang mga taong ito, mga kababayan. Maaaring sila ay isa sa mga nasagasaan lang naman ng dating Pangulong Duterte. Dito po sa ipinaglalaban ni Duterte na war on drugs, mga kababayan. Oo, maaaring may katotohanan na yung kanilang mga pamilya ay nahagip o nasagasaan ng dating Pangulong Duterte kasi nga, kinakailangan linisin ng bansa at napakagulo ng bansa ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte at napatunayan po nating lahat yan, mga kababayan, na gumanda talaga ang Pilipinas. Luminis, tumino ang mga adik at higit sa lahat, nawala yung mga krimen na madalas po nating nakikita sa lansangan dahil napakarami na ng mga adik. Di ho ba? Itong mga ito, hindi ho nila matanggap na yung kanilang mga kaanak, lulong na pala sa droga na siyang isa sa mga napatahimik ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero, para sa akin lang mga kababayan, dahil nga, hindi pa po convicted ang dating Pangulong Duterte, inosente pa rin ho siya. At higit sa lahat, hindi siya dapat tratuhin na isang kriminal o berdugong mamamatay tao dahil hindi pa nga siya nasentensyahan ng ICC. Maging ang ICC, mga kababayan, maliwanag po, hirap po silang masentensyahan ang dating Pangulong Duterte. Hirap po sila magdesisyon na ito bang taong ito nakakomit nga ng mga pagpaslang sa kanyang administrasyon. Kaya nga hanggang ngayon di ba? Inosente pa rin po ang ating Tatay Digong, mga kababayan Di ba? Inosente pa siya. Dahil hirap po ang ICC. Pero itong mga ito, tinatrato na po nilang berdugo, mamamatay tao ang dating Pangulo. Sa Disyembre, katulad po ng sinabi ng ICC na maaari ipagpatuloy po yata itong mga pagdinig dito sa mga aligasyon sa dating Pangulong Duterte, mga kababayan, baka dito na po natin makamit ang pag-asa na tuluyang mapalaya siya. Kasi hindi po yata sapat ang ebidensya ng ICC o yung mga isinumite nitong mga biktima di umano ng war on drugs ng dating Pangulong Duterte doon sa ICC. Hirap silang patunayan. Kaya imbis na husgahan, i-convict na ang ating Pangulong Duterte maging guilty dito sa mga aligasyon pa lang sa kanya ngayon, hindi po magawa-gawa ng ICC. Kasi hindi po sapat di umano ang mga ebidensya. Yan po ang ilalaban ngayon, mga kababayan, ng kampo ng ating Tatay Digong. Kaya mag-antabay na lang po tayo. Tuloy lang po sa panalangin. Oo, alam po natin yon na lahat po tayo nasaktan kahapon. Dahil ang inaasahan po talaga natin maibigay ang kahilingan ng kampo ni dating Pangulong Duterte na interim release na hindi po natin nakamit. Mga kababayan, hindi po natutulog ang Diyos. Relax lang. Alam po ng Diyos, Siya po ang nakakaalam.
Kaya sumunod na lang po tayo sa kagustuhan niya. At darating ang araw na yon na ang dating Pangulong Duterte ay mapapalaya. Ayan. Tuluyang mapapalaya at hindi kailanman mahahatulan. Dahil inosente, malinis, ginawa lamang ng dating Pangulong Duterte ang nararapat na trabaho para sa ating bansa na hindi po naiintindihan nitong maaaring totoo itong mga pumunta dyan sa UP Diliman. Maaaring totoo, maaaring hindi. Hindi naiintindihan itong mga tao na ito ang ginagawang kabutihan ng dating Pangulong Duterte. Kaya ngayon, para sa kanila, tinatrato ho nilang kriminal ang ating tatay na taliwas yan sa ating paniniwala. Dahil tayong mga nakasaksi, nakaalam sa tunay na ginagawa ng dating Pangulong Duterte sa kanyang administrasyon ay para lang sa kapakanan ng ating lahat at higit sa lahat ng ating bayan. At lahat po tayo doon natuwa. Satisfied tayo sa kanyang pamumuno. Di po ba? Ang hindi lang naman naging masaya sa pamumuno niya. Sino-sino? Yung mga mambabatas po na mga kawatan sa kabanang bayan na hindi po nakapagpasasa, hindi po nakapagnakaw sa administrasyong Duterte kasi higpit po ng bantay sa kabanang bayan, hindi po nila malusot-lusutan at higit sa lahat, etong mga durugista, mga smuggler, ayan, ng mga droga, mga kababayan, na talagang binantayan ng dating Pangulong Duterte na huwag makapagpuslit, makapagpakalat ng mga ipinagbabawal na gamot. Humina income nila Naging pobre sila nung panahon na yon Hindi katulad ngayon, abay naglipa na naman. At etong mga oligarko na hindi tama kung magbayad ng kanilang mga buwis. Nung pumasok ang Duterte, yung napilitang magbayad ang mga animal. Yan yung mga tao na yan, mga kababayan, ang gumigipit ngayon sa dating Pangulong Duterte. May mga pera yung mga yan pero meron pong batas na dapat pong mangibabaw ang katotohanan, walang iba, kundi ang pagiging inosente po ng ating Tatay Digong. Antabayanan po natin mga kababayan ang susunod po ng pagdinig ng ICC. Ipanalangin pa rin po natin si Tatay na sana magtuloy-tuloy na po na makauwi sa ating bansa si Tatay Digong. Okay. Dito naman po tayo sa isa pang balita, mga kababayan. Tama nga si Senator Amy Marcos na parang wala na sa katinuan itong kanyang kapatid na si Gonggong Marcos, mga kababayan. Ito po ang kaibahan sa mga ginagawa o desisyon niya ngayon sa buhay. Dito kay Saldico at sa ating Tatay Digong. Ito, basahin ko. Umuwi na kayo. Ayan, hindi lang pala si Saldico. Marami pa pala siyang pinauuwi, mga kababayan, yung mga tumakas ng ibang bansa na mga sabit ho rito sa maanumalyang flood control project, abay pinauuwi niya na. Okay? Ito ang hamon. May hamon na. Ito ang hamon ni President Bongbong Marcos sa mga pugante. Kasunod ng kanyang panibagong report ngayong Biyernes Nobyembre 28 hinggil sa maanumalyang flood control project. Kahapon po ito lumabas na balita, mga kababayan. Giit ng Pangulo, hindi sila mga turista dahil hinahabol sila ng batas. Okay, kuha na po natin ang tema. Pinauuwi ni Gonggong Marcos, mga kababayan, itong mga tinatawag niyang pugante. Tumakas, na mga sabit po dito sa flood control project. Nakagawa ng pagkakasala sa bansa? Yes. Pinauuwi niya para dito litisin at higit sa lahat, dito rin ikulong. Ngayon, balik tayo sa ating Tatay Digong.
Sinasabi ho nila na meron di umano nagawang pagkakasala si Tatay Digong. Bakit ayaw nilang pauwiin? Di ba? Bakit ayaw pauwiin para dito litisin? Tapos dito rin ikulong. Di ba? Umaapila, humihiling ng interim release ang ating Tatay Digong. Pero parang pinipigilan po yata mismo ng Palasyo Malacanang, mga kababayan. Kaya siguro si Atty. Kaufman gustong makipag-usap kay Gonggong Marcos. Pero parang hindi yata siya pinagbigyan. Di ba? Kita nyo pagkakaiba? Yung mga nakagawa ng kasalanan, sabit sa maano mo lang flood control project, pinapauwi. Gustong litisin sa bansa at dito rin ikulong. Pero ang ating Tatay Digong, pinaniniwalaan din po nila na nakagawa ng pagkakasala, ayaw pauwiin. Di bagay dapat lang, no? Dito siya litisin at dito rin siya ikulong kasi dito po siya di umano. Nakagawa daw ng pagkakasala ang ating Tatay Digong. Bakit? Iniipit po nila sa ICC. Yan po ang isa sa patunay, mga kababayan, na dispalinghado na po ang utak ni Bongbong Marcos. Iba-iba na po desisyon niya. Kung ano-ano na po naiisip niya. Nakakausap niya na nga daw tatay niya. Mantakin nyo yan? Nakakausap mo ang patay. Dinaig mo pa ang psychic. Di ba? Yung kumakausap ng mga espirito, di ba, mga kababayan? Ano yan? Nakapag-aral ba siya ng ano? Pinractice niya ba yan? Para makausap niya tatay niya? O nakastama lang siya? Mga kababayan. Ano mo ba? Kahit yung kapatid niya na nagsalita sa rally ng Iglesia ni Cristo, ibinunyag ang baho niya na siya ay durugista mula noon hanggang ngayon. Katulad ng sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ang presidente natin bangag noon hanggang ngayon. Di ba? Sinasabi niya, teka, hindi ko kilala yung babae na yan. Hindi ko kapatid yan. Di ba? Di ba? Ang layo na ho sa katinuan ang pag-iisip ng presidente natin, mga kababayan. Diyos ko po, mga kababayan po namin na nagdadalawang isip, naiwan na, o wag nang suportahan ang ang kasalukuyang presidente. Mag-isip-isip po kayo. Lilinawin ko lang, hindi ko po kayo inudyukan na mag-withdraw na po kayo ng suporta sa kanya, ha. Ang sinasabi ko, mag-isip-isip na po kayo. Bago pa tuluyang lumubog sa kumunoy ang bansa natin. Dahil sa palagay ko lang, kung ihahalin tulad natin sa tao, ang ating bansa, nasa liig na nakalukbog sa kumunoy ang ating bansa. Isang kembot na lang, isang tulak na lang, lulubog na tayong lahat. Mag-isip-isip po kayo. Okay, eto pa isa, mga kababayan. Sagad-sagarin ko na po itong ating kwentuhan. No? Gumaganda Eto pa isa. Ibinunyag po ni Congressman Libiste si BP Inday Sara. Meron siyang mga revelasyon, mga kababayan. Naku po. Eto, kayo na lamang po ang humusga, mga kababayan, dito sa mga revelasyon ni Congressman Libiste. Etong bata na kongresistang nagdala sa kanyang nanay sa Dolomite Beach. Walang iba, si Senator Legarda, na isa sa mga kumukontra sa Dolomite Beach na yan na pinagawa ni Tatay Digong. Pero dinala si Legarda ng kanyang anak sa Dolomite Beach at ayun, na bago po ang kanyang pananaw, ang kanyang mga sinasabit paninira sa Dolomite Beach. Napalitan po ng papuri. Eto po
ang revelasyon ni Congressman Leveste. Panoorin po natin. The list, how high does it go? Anong pinakamataas na posisyon ng nandun sa listahan? Well, kaya siguro hindi kayang ilabas ito ng DPWH dahil mas mataas po sa DPWH ang mga proponents dito. Siguro po buong gobyerno may insertion sa DPWH NEP. Oh my goodness. So paano yan? Yung ibang cabinet secretaries, yung dating ES ba nandyan sa listahan, Congressman? Ayoko po mag-single out ng mga individual dahil sabihin na lang po natin, hindi lang senador at congressman ang may insertion. Baka maasasabi natin buong gobyerno ay may insertions. Nakakalungkot, partner, ano? Oo. Good Even morning, even si pati yung Doris presidente po ito. at vice-presidente meron din. Kaya nga. Si Vice Presidente po wala. Okay. Eh si presidente? Hindi ko po masagot ang inyong tanong kasi ang gusto ko po sana ay ilabas na lang ng DPWH ang listahan. Biglang bawi, ano? Kasi nga naman, sabi niya, buong gobyerno, meron di umanong insertion, hindi lang mga senador at congressman. Buong gobyerno, nung tinanong siya, si Vice Presidente, ang Presidente at ang Vice Presidente, meron po ba na insertion? O, biglang bawi. Ano sabi? Si Vice Presidente, wala siyang insertion. Wala. Malinis. Ang Vice Presidente. Tinanong siya uli, ang Presidente, meron po, sir. Ang DPWH na ang magsabi niyan. Play safe din. Tama yan, play safe. Para wag kang mapasama sa mga mambabatas na iniipit nila ngayon. Ayan. Kaya doon sa mga nag-interview kay Congressman Leveste, hala sige, subukan nyo pong imbitahin ang DPWH at tanungin nyo sila mismo kung meron din bang insertion ang kasalukuyang presidente ng ating bansa. Teka, ba't lalayo pa tayo? Di ba? Ba't kinakailangan pa natin ipatawag yung DPWH na nandito lang sa Pilipinas? At pag tinanong ng media yan sa interview, pwede namang i-deny. Ba't di na lang po kayo maniwala? Doon sa sinabi ni Saldico, di ba ganyan pakaliwanag ho, mga kababayan? Yung mga pagkanta, pagsiwalat ni Saldico, di ba ganyan katotohanan? May resibo eh. At sino si Saldico para maglakas loob na idawit ang presidente sa mga insertion? Isa lamang po siyang mambabatas, party list na congressman, mga kababayan. Hindi siya Marcos. Hindi sila kamag-anak ni Marcos. Hindi rin sila kamag-anak ni Romualdez. Simpleng kongresista. Ito nga ngayon, wala na nga kapangyarihan eh. Bumaba na nga eh. Bumaba sa posisyon bago kumanta. Pero hindi natakot magsiwalat ng katotohanan kasi iyon ang katotohanan na dapat malaman ng ating mga kababayan na ayaw paniwalaan ng mga mainstream media. Yan ang nakakalungkot no? Meron nang nagsasabi ng katotohanan pero ayaw paniwalaan. Pero kapag paninira, walang katotohanan, paninira laban sa mga Duterte, bukas headlines po sa mga pahayagan, sa mga tabloid, sa mga mainstream media. Aba, front page pa. Napakagaling nila make up, no? Pagdating sa mga baho na ibinabato lang naman sa mga Duterte, pick up kaagad ng mga mainstream media. Maglagay sila ng caption, parang totoo na. Di ba? Nasa pinakababang baba at pinakadulo ang question mark. Hindi mo makikita sa ibabaw, mga kababayan. Kulang na lang. Palitan yung question mark, tuldok ang ilagay, period. Di ba? Pero, etong nagsasabi ng katotohanan, walang iba, kundi si Saldico laban sa kasalukuyang administrasyon, nagbibingi-bingihan ng mga mainstream media. Di ba? Ilan lang
sa mga mainstream media, itong mga matitino lang na mainstream media, ang nagsasabi ng katotohanan at sinusundan ang mga pasabog ni Saldico. Yung mga bayarang media, ang caption galit pa. Abi po ba? Oh, sila na lamang po. Sana maimbitahan ng itong istasyon na ito. Ma-interview nila si Saldico. Mas maganda kasi yun eh. No, baka mamaya hanggang sa ngayon naniniwala pa rin yung mga supporter ni Bongbong Marcos na AI pa rin si Saldico. Kasi yan ang napalusot nila, AI lang. AI lang. Eh para sa akin, kung AI man o hindi, walang pinagkaiba kung totoo naman ang sinasabi. So, pwede naman ito ako. Yan. Itong video ko na to, gawin ko tong AI. Mukhang AI na yung mukha ko. Pwede naman eh. Pero, ang mga binabasa ko, mula sa isang mainstream media na katotohanan lang. Hindi marites lang. Di po ba? Ano pinagkaiba ng AI at hindi AI? Importante, totoo ang sinasabi. Mas lalo na ngayon. Totoo na. Yung itsura ni Saldico sa mga video, wala na. Tumigil na ho sila sa kakasabi na AI. Tumigil na kasi totoo naman na talaga. Ba't ayaw pakinggan? Ay, ba't hindi pa kumikilos? Kung sino man ang dapat kumilos para imbestigahan ito mga sinasabi ni Saldico. Di po ba? Kasi ayaw po nilang tanggapin, mga kababayan, na totoo ang mga sinasabi ni Saldico kasi baka pati sila madamay, maipit ng kasalukuyang administrasyon. Yun. Ito pa isa, mga kababayan, huling pag-uusapan po natin. Maaaring maging kayo man, napatanong din po rito sa sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Ito pong naging post po ng PDP Laban, mga kababayan, na maaaring may katotohanan, depende po yan sa inyong mga naobserbahan, o nasa inyo na po pag-uusga. Kung sang-ayon po ba kayo dito sa naipost po ng PDP Laban at ito rin po yata ang mga napapansin ngayon ng ating mga kababayan. Malay po ninyo, baka napansin nyo na po ito. No? Hindi nyo lang po nailabas sa inyong sariling social media yung inyong nararamdaman. Ito po ang sabi ng PDP. In the news, martialo na ba? Question mark po. Nagtatanong lang ang PDP, hindi po nagpaparatang. Binalaan, naku po, ito na. Ni Secretary of National Defense, Gibo Teodoro, ang mga magtatawag ng withdrawal of support kay BBM sa gitna ng malawakang korupsyon sa kanyang administrasyon. Ayon kay Teodoro, ito ay illegal at maaaring maaresto ang mga gagawa nito. Ayun mga kababayan, Teodoro calling for withdrawal of support to BBM can lead to arrest. Yan. That's totally illegal. That is inciting to sedition. What you cannot do directly, you cannot do indirectly in the law. Yan ang sabi po ni Gibo Teodoro, mga kababayan. So kapag yung mga nasa rally, nanawagan po na, halimbawa, ganito, sa mga AFP, halimbawa, ganyan sa mga kapulisan, ganyan anong ginagawa nyo? Mag-withdraw na kayo na inyong suporta, ganyan. Inciting to sedition na daw yan, mga kababayan. Pwede na di umanong kasuhan yan, mga kababayan. Sabi ni Teodoro, ayan, ni Gibo na lang, ayan, Gibobo. Gibo. Lagdagan mo pa isang bo. Gibobo. Di ba? Bobo. Bobo talaga, mga kababayan. Meron ba sumisigaw niyan? Sa mga rally?
na mga DDS, wala naman eh. Ang sinisigaw, Marcos resign. Ayan, Marcos alis dyan. Ayan, sedition pa rin yan. Ha? May tuturing ba sedition yan? Pero wala naman sa sinabi rito. Okay, sige, mabuti. O, pero isa lang ang naaalala ko. Walang nagsasabi na PNP, AFP, mag-withdraw na kayo ng inyong suporta. Ay maliban po sa mga taga-UPI, mga retired general. Ewan ko lang ha, hindi ko pa alam kung ano update ngayon na ginagawang hakbang nitong si Gibo Teodoro sa mga retired general ng sigaw, Romeo Browner! Ayan. Mag-withdraw ka na ng suporta kay Marcos. Yan ang sigaw ng mga ng mga taga-UPI mga kababayan. Oo, nasaksihan natin yan. Pero kung yun talaga, ang desisyon nitong si Gibo na yung mga nagsisigaw o magtatawag ng withdrawal of support kay Bongbong Marcos, kakasuhan ng inciting to sedition, karapatan po nila yan. Pero sana naman, ang mga taong sumisigaw ng Marcos resign, huwag nilang pipigilan at paparatangan o ipipilit yung kanilang kagustuhan na kasuhan dahil ito'y di umano'y inciting to sedition na. Kaya ang tanong ng karamihan nating mga kababayan, martial law na ba? Ngayon, kayo po ang humusga. Martial law na ba? Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.